Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ng hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi makayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nakahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Pagnilayan po natin ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ang Juan 3:16-21. Ang ating pong tema, pag-ibig ng Diyos at ang pagtawag sa pananampalataya at pamumuhay sa liwanag. Atin po munang basahin ang unang talata ng ating ebanghelyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pinakapuso ng ating ebanghelyo ay ang wakas at dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi na tayo iniwan sa ating mga kasalanan. Sa halip, isinugo niya ang Kanyang anak, si Jesus, upang tayo ay mailigtas. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi isang pagmamahal na naglalagay ng kondisyon. Hindi niya sinasabing, mahalin kita kung o ililigtas kita kung ang pag-ibig niya ay malaya, tapat at buo. Subalit tayo rin ay tinatawagan. Tayo ba ay sasampalataya kay Jesus? Tayo ba ay lalakad sa liwanag o mananatili sa kadiliman? Ang pagdating ni Jesus sa mundo ay parang pagdadalang liwanag sa isang madilim na lugar. Ngunit hindi lahat ay handang tumanggap ng liwanag, sapagkat ang liwanag ay nagsisiwalat ng katotohanan sa ating puso. Ang totoong pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip. Ito ay pagtanggap sa liwanag ng Diyos sa ating buong pagkatao, sa ating mga desisyon, sa ating mga relasyon, sa ating pangarap at maging sa ating mga kahinaan. May tanong po ako para sa ating sarili. Ako ba ay namumuhay sa liwanag ng Diyos araw-araw? May mga bahagi ba ng aking buhay na kailangan kong iharap sa Kanyang pag-ibig upang mahilom at mabago? Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong wagas na pag-ibig. Tulungan mo akong mamuhay sa iyong liwanag. Palakasin mo ang aking pananampalataya upang ako'y hindi mabuhay sa takot, kundi sa tunay na pag-asa at pagmamahal. Amen. Kung nakatulong sa iyo ang pagninilay na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Gospel Connect para mas marami pa tayong maabot para kay Kristo. God bless you.